Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal at kawani ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion ng Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. Ngayon po ay Thursday, March 27, 2025, sa ikatatlong linggo ng Kwarisma. Sa ating ebanghelyo ngayong araw mula kay San Lucas, nakita natin si Jesus na nagpagaling ng isang lalaking pipik. Ngunit sa halip na matuwa ang mga tao, pinagdududahan nila ang intensyon ni Jesus at inaakusahan siyang gumagamit ng kapangyarihan ng masama. Hindi ba madalas din itong nangyayari sa atin? Minsan, kung may kasamahan tayo sa trabaho na gumagawa ng kabutihan, mabilis nating pinagdududahan ang kanyang motibo o kinikwestiyon ang kanyang sinseridad. Halimbawa, kapag may kasamahan tayo sa trabaho na nagboluntaryong mag-extra duty o tumulong sa ating trabaho, imbis na pasalamatan, pinagdududahan pa natin at sinasabing nagpapalakas lang sa ating CEO o sa ating boss. O kaya naman, may isang sundalong humingi ng tawad matapos ang hindi pagkakaunawaan, tinanggap ba natin ang kanyang paghingi ng tawad? O nanaig ba ang ating pride o sama ng loob? Kaya tumanggi tayong makipag-ayos o kahit bigyan man lamang siya ng panahon upang makapagpaliwanag at mapakinggan ang kanyang panig. Hinahamon tayo ngayon ni Jesus. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at ang hindi nagtitipong kasama ko ay nagpapakalat. Malinaw ang mensahe. Kailangang piliin natin ang pagkakaisa at pagtutulungan. Mahalaga ang bawat kilos at salita natin. Maaari itong maging dahilan ng ating pagkakaisa o pagkawatak-watak. Ngayong araw, simulan natin ang mga simpleng bagay na kaya nating gawin. Maging magpasalamat sa mga simpleng kabutihan, bigyan ng pagkakataon at tiwala ang bawat isa at ayusin ang anumang alitan sa halip na magtanim ng galit. Piliin nating suportahan ang bawat isa sa pagbabahagi ng responsibilidad, sa pagiging handang makinig tuwing may problema o pagtulong sa isa't isa sa pagsasanay at operasyon. Sama-sama nating pagtibayin ang ating samahan bilang tunay na magkakapatid na sundalo na may tiwala, respeto at tunay na malasakit sa isa't isa. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, bigyan mo kami ng lakas at tapang upang piliin lagi ang pagkakaisa at pagtutulungan sa aming buhay. Turuan mo kaming makita ang kabutihan sa bawat isa at alisin mo ang anumang pagdududa at sama ng loob na naghihiwalay sa amin. Gabayan mo kami na maging bukas sa pagtanggap at pagbibigay tawad upang tunay naming maranasan ang pagkakapatiran at kapayapaan sa aming organisasyon o komunidad. Tulungan mo kaming maging tapat, mapagpakumbaba at handang tumulong upang sama-sama naming maharap ang anumang hamon bilang mga sundalong nagkakaisa sa layunin at pananampalataya. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.